Matagal na ang pangarap ni ate makapunta sa South Korea mga guys. Kaya papipiliin natin siya ngayon. Yung South Korea ba o iPhone 17? Na-deserve niyang pumili dito. Kasi sobrang supportive niya ni ate. Pero syempre mga guys, isa lang yung kaya ko dyan. Nabunot nga niya yung South Korea. Anong una, di pa nga daw siya naniniwala. Kasi baka tiyawat lang daw to. Eto, hindi na to tiyawat. Kasi pupunta kami talaga ng Korea. Na may importanteng trabaho nga lang tayong pupuntahan doon. Na kailangan niya mabunot yung Korea mga guys. Kasi wala akong kasama papunta doon. Na para sa mga nagtatanong pala sa sinalihan kong pageant, na di pala ako natuloy mga guys. Kasi di nga kinaya sa schedule. Nagkasunod-sunod nga yung trabaho namin. May mga importanteng araw sa pageant. Hindi yung araw mo pag alis namin. Nakatulad ngayon. May prelim kami, pa Korea kami ngayon. Pero maraming salamat sa mga sumuporta. Sayang nga lang. Kasi di ko mapapakita sa inyo yung 6 packs abs ko dyan. Chot! Shout kay mami laging nakaabang daw sa vlog. Na-update ko lang kayo. Eto, nakalagpas na kami sa immigration. Na nagdala na lang din pala kami ng baon. Kasi para makatipid. Lalo na ang mahal na mga bilihin dito sa airport. Na alam nyo ba mga guys? Ewan ko nakwento ko na ba to? Na lagi kasi natatanong sa akin to. Na kung hindi daw ako vlogger ngayon. Ano ba yung trabaho ko siguro ngayon? Siguro mga guys, nasa Korea ako nagtatrabaho. Na legit to. Kasi si ate mga guys, dati nag-aaral yun ng Korean language. Na para sa Korea nga makapagtrabaho. Nahintay niya nga lang daw ako matapos mag-aral. Tapos kukunin na daw niya ako doon. Kaso nga lang mga guys, nagka-pandemic. Kaya ayun, naging feeling vlogger na ako. Tapos tinuloy-tuloy na lang namin. Hanggang sa eto, naging tiyawat na ako. Shoutout ko na si Natit Kuya. First time ko nga lang makakasakay pala sa gantong kalaking eroplano mga guys. Kasi ang lawak talaga sa loob. Ang pinag-aawayan pa nga namin dalawang magkapatid mga guys kung sino yung sa window seat. Kaso wala namang bintana dito. Kaya walang nanalo sa amin mga guys. Nasa kabila pa kasi yung bintana. Paano ako makakapag-video niyan mga guys? Napalipad na kami. Ang dami nga bakanting upuan dito. Siguro kahit nasa 20 mga guys, pwede pa sumakay Tag sa 50 na lang. Sakay na kayo para mapuno na to at makalis na kami. Chot! Makalipas nga ng ilang oras na biyahe. Nakarating na nga kami sa airport ng Korea. Ang dami nga pumunta ng Korea ngayon. Halos magbabakasyon nga yung iba. Pero karamihan nga sa mga nakasalubong ko mga guys ay nagtatrabaho. Nakatulad nga itong kasama nating mga kababayan. Anyo, masaya nga yung una ko natutunan dito mga guys. Kasi yun yung pagbati nila. Ang dami nga maleta dito. Hindi ko natuloy alam kung nasan yung maleta ko dyan. Nakapagpanawala akong tulog. Nag-iiba yung mga nakikita kong kulay. Kaya sana tama yung mga pinagkukuha kong maleta dito. Pero tama naman yun mga guys. Kasi nilagyan ko ng palatandaan na para hindi bumawala yung mga nilagay kong OOTD dyan. Ayon nga sa nakausap kong agency. Paglabas ko daw mga guys, hanapin ko lang daw si Mr. JJ. Nasaan kaya si Mr. JJ dito mga guys? Pero parang ito na yun mga guys. Kasi nandito na nga yung pangalan namin ni ate. Nandito na talaga kami sa Korea. Kasi paglabas nga namin ng airport, sobrang lamig ng hangin. Parang ibang hangin na yata yun mga guys. Hindi nga ako makapag-move on dito mga guys. First time yarn. Hi gu. Hi gulay. Hi gu, lamig. Malamig talaga mga guys. Kasi tingnan yung kanina nakapalda. Nagpalit na ng pantalon sa airport. Sira daw yung OOTD niya mga guys. Dumiretso na nga kami dito sa hotel. Eto, may pa-snacks pa si Sir JJ. Para daw matry namin yung snacks nila dito sa Korea. Ang dami neto mga guys. Pero sa susunod ko na siguro itatry. Kasi madaling araw na. At kailangan ko na rin mag-charge. Kasi lobat na yung katawan ko. At marami pa nga tayong pupuntahan bukas. Ayun lang. Bye-bye!